Isang gabi may natanggap akong mensahe mula kay Kuya Lloyd ng Batan Aklan. Humihingi ito ng tulong na makauwi ng Pilipinas ang kanyang misis na nasa Saudi. So para hindi na siya pumunta dito sa amin sa Kalibo, kami na ang pumunta sa kanya kinabukasan agad. Bro, kasi sa Domingo, San Domingo. Kano pa ba ito sa Saudi? mga 3 months yun, Mau. Ag Ang kanyang misis raw na nasa Saudi, ibinalik raw ng kanyang amo doon sa agency. Dinala pa raw kung saan-saan ng driver bago ito tuluyang dalhin sa agency. Di ano mo katakot sobra, ma'am. Pag ginapadeport mo nga, waman mo sa nga nagaunti mo sa nga mo nga, di yun na nakaya. 19 hours daw siyang pinapatrabaho ng kanyang amo at kung magpaalam siya na hindi niya makayanan yung trabaho ay tinakot siyang ipapadeport at yun na nga dinala raw siya sa police station. Pagkatapos ay doon na dinala ulit sa agency. Noong nandoon siya sa agency, pinapatrabaho naman daw siya ng kapatid nung may-ari ng agency. Wala raw siyang sahod. At kinuha pa yung kanyang SIM card. So para matulungan si Kuya Lloyd ay tumawag kami sa 8888 complaint hotline dahil malayo po dito sa amin ang opisina ng OWA. More or less mga 40 minutes siguro ang aming paghihintay na may sumagot, no? At yun na nga, naka-on hold kasi kami, marami raw tumatawag. Mayroon namang message na yung operator, no, na pang 12 kami sa nakahintay sa linyada. First in line na tayo. Mula sa 12, 13 by kanina, 15 caller. Salamat po pagtawag sa 8888 Citizen Complaint Hotline. Ako po si Riley. Yes po, ma'am. Magandang umaga po sa Aklan Media po ito, ma'am. Kasama ko yung GMA, Kalibo at saka yung RMNDYKR. Mayroon kasing dumulog ho sa amin na namumroblema sa kanyang asawang OFW sa bansang Saudi po. Siguro, ma'am, ibigay ko na lang kay Sir Lloyd yung line para siya po ang makapagsabi sa inyo. Sir Lloyd, apa. Hello, ma'am. Yes, sir. Magandang araw po. Si Riley to sir ng 8888. Ano po ang may tutulong namin sa inyo? Umihingi pa ko sana ako ng tulong, ma'am, na makauwi sana asawa ko. Pauwi ang asawa ninyo. OFW, sir? Opo, ma'am. Sige po. Sir, ganito po, na regarding sa concern ninyo, maaari namin kayong gawa ng report para maparating ito sa concerned government agency. Ang importante Sige po. lang, Ano pong pangalan na asawa? Dilma Tungkay po, ma'am. Bali, tinanggal ko na po muna yung ibang mga pribadong mga information na pinrovide o kinuha rin ng sumagot sa Presidential Complaint Hotline. Ano po? Dahil para sa privacy nitong mga kababayan natin. Okay. Nasaan bansa po ba siya, sir? Dama, ma'am. Nasa agency po siya, ma'am. Pinapatrabaho na walang sahod. Ay, nasaan po? Damam, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Anong trabaho niya dito, sir? Ano yung kasambahay, ma'am? Kasambahay. Sige po. So, siya ay kasambahay dito sa Dammam, Saudi Arabia. So, Opo, gusto ma'am. niyo po siyang mapauwi dahil? Dahil hindi ko na kasi halos siya makontak, ma'am, at andun siya sa agency nila na pinapatrabaho siya doon na wala namang sahod. Yung tinutukoy ninyong agency, yung amo po ba, sir? Hindi po, ma'am. Yung agency talaga niya, binalik po kasi siya ng amo niya, ma'am, sa agency. Tapos Okay. mahigit 1 linggo na hindi ko na po siya nakontak.
ka, ma'am. Opo, ma'am. Sige po. Pero binalik siya ng amo niya sa agency. Opo, ma'am. So sa ngayon, sir, hindi niyo na siya masyadong makontak. Hindi, Tama po ba? hindi po, ma'am. Kasi kinuha yung SIM card niya na ginagamit niya yung pang-contact dito, ma'am. Alam niyo po ba, sir, yung passport number po ng asawa ninyo? Yung password sa ano, ma'am? Passport? Passport number, sir. Yes po. Ay, hindi po, ma'am. Pero may copy kayo nun, sir, or wala po? Wala po, ma'am. Hindi po kasi niya pinasa sa akin, ma'am. Okay. Sige, sir, i-note na lang natin yan po. So, hindi niyo na rin kasi siya masyadong makontak dahil kinuha ang SIM card niya. Opo, ma'am. Kaya, hindi niyo rin nakuha ang passport number niya. Opo, ma'am. Okay. So, sir, ano po bang ginagawa niya doon ngayon, sir, sa agency po? Pinapatrabaho po siya doon, ma'am, na walang sahod. Pinapatrabaho pa rin kasi siya doon Hmm. kahit walang sahod. Pinapabantay po ng maliit na bata. Okay. Kailan daw po ba siya mapapauwi, sir? May balita po ba or wala po? Eh, sabi ng agency sa kanya, ma'am, mga 11 daw. Eh, wala naman siguro kasiguraduhan yon. Walang binigay na ticket. Pero nandun sa kanila yung... Pero may pangalan, sir, ng agency. Dito po, ma'am. Maraming salamat po sa pag-iintay, sir. Hello po. Hello, ma'am. Okay. Sige, sir. Gawan na lang din kita ng report para at least ma-inform natin yung concerned government agency regarding dito sa concern ninyo. Matapos na makuha ng operator yung mga details, ay ginawa niya na ng report at sulat sa concerned agency na tutulong para dito sa pagpapauwi sa asawa ni Kuya Lloyd. Opo, ma'am. Pinapatrabaho pa rin kasi siya doon ng agency niya, ngunit walang sahod. Kaya sana yung mabigyan kami ng tulong na mapauwi siya. Ang alam ko lang, ay ang pangalan ng agency niya dito sa Pilipinas na Foreign Manpower Agency na located sa Manila. Tama po ba? Opo, ma'am. Okay, so ito yung mismong report na ipararating natin sa concerned government agency. I-hold ko lang po muna sa yung pag-uusap natin. Kukunin ko na lang din po yung contact number para sa lugar ng Saudi Arabia, sir, ha? Para sa mga nagre-request ng repatriation. Huwag niyo bababa yung tawag po. Sige po, ma'am. Maraming sa pag-hintay, Sir Lloyd. Hello po. Hello, ma'am. Yung report ninyo na nagre-request ng repatriation, ipapadala namin sa Presidential Action Center. So, hihintayin ninyo yung update nila doon po sa binigay ninyong contact details. Yes po. Sir, tanong ko lang, sino yung kausap ninyo dyan, sir? Sa media, ma'am. Sige po. Ganito sir, ipapaliwanan ko lang po. Naririnig naman ako ni sir para in case ipaliwanan din niya later on sa inyo po. Opo, ma'am. Okay. So, yung report na ginawa ko sa inyo na magre-request tayo ng repatriation or mapauwi yung asawa ninyo, ipapadala po namin ito sa Presidential Action Center. Yes, ma'am. So, hihintayin nyo po yung coordination ni Presidential Action Center sa mga binigay ninyong contact details or dun sa cellphone number ninyo. Opo, In ma'am. case na wala kayong matanggap na coordination, pwede kayong tumawag dun sa binigay kong contact number po sa inyo, which is yung last number, yung Sa ngayon ay gumaan na yung pakiramdam ni Kuya Lloyd dahil nai-report na sa tamang ahensya ng gobyerno yung nangyari at tiyak na matutulungan siya. Hindi rin kasi ito yung first time na nakatulong tayo sa kapwa OFW. Nung nasa istasyon pa ako ng radyo sa Energy FM, Kalibo pa ako noon, kami ni Kas Joel Nadura at ni Kuya Romel Dislati. Hindi na mabilang ang mga OFW na natulungan namin na makauwi at dinadaan lang namin dito sa presidential
complaint hotline. Yung presidential complaint hotline na yan, ang nag-umpisa talaga niyan ay si President Rodrigo Duterte, kahit i-google natin yan. No? At happy naman tayo na sa panahon pala ngayon ng ating bagong presidente, President Bongbong Marcos Jr., ay pinagpatuloy pala itong presidential complaint hotline. Ito ay napakagandang tulong, lalong-lalo na katulad sa amin na malayo ang opisina sa mga tamang ahensya ng gobyerno. So kung may mga ganitong hotline ay talagang malaking tulong po ito. Yun lang, yung problema lang kasi minsan ng ating mga kababayan ay yung load mismo nila, wala silang pang-load, no? Kaya nahirapan din sila mag-dial, so kailangan natin silang i-guide. Yan ang tulong na ginagawa namin doon sa mga taong dumudulog noon sa istasyon, pumupunta, no? Kaya kung may mga kababayan tayo pa rin sa Aklan, ng mga OFW na nagkakaroon ng mga ganitong problema, pwede po kayong mag-message sa Facebook page na Archie Hilario, ang pobreng vlogger, para doon po mapuntahan namin kayo at ma-guide kayo kung paano po kayo matulungan. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapobs.